Yo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. At ngayon ay pag-uusapan natin, no? Grabe, no mga kababayan. Mukhang si Tito Sen na po, no, ang papalit bilang Senate President, no? At mukhang mapapalitan na po niya etong si Chis Escudero, mga kababayan, bilang Senate President po, no? Dahil merong malaking ginawa itong si Senate President Chis Escudero na kung saan nasilip po mga kababayan at mukhang alanganin at tagilid na po ang kanyang pagiging Senate President, no, diyan po sa Senado. Nako, ano ba itong ginawa na to ni SP Chis Escudero, mga kababayan? Yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel, sa mga subscribers natin. Shoutouts po sa inyo. Okay, so ito na nga mga babayan, no? Grabe, no? Napakalaki po, no, netong ginawa na to ni SP Chis Escudero na talaga namang nagulat, no, yung ating mga kababayan dito sa balita na to. At dahil nga dito mukhang mapapalitan na siya, no, netong si Tito Sen bilang Senate President ng Senado, mga kababayan. No, eto, panoorin natin tong balita na to, mga kababayan, na kung saan talaga namang ikinagulat, no, ng ating mga kababayan, no, etong ginawa na to ni Senate President Chis Escudero. Right? Let's go. Dapat imbestigahan ang umano'y budget insertions ni Senate President Chis Escudero ayon sa ilang kapwa-senador. Mabilis na... Yan mga kapwa-senador, mga kababayan, no, ang nagsabi na dapat imbestigahan ito pong mga ginawa na to na insertion ni SP Chis Escudero, mga kababayan. At dahil po dyan mukhang alanganin po, no, ang kanyang pagtakbo bilang SP, no, o Senate President. Diba? Imagine ninyo, iuupo ninyo sa Senate President pero merong kinakaharap, no, na ganyang isang malaking issue, mga kababayan. Diba? Naman dumistansya ang Budget Department sa issue. Narito ang agenda report ni Hannah T. Scandalous at excessive para kay Senador Tito Soto ang tila pinalaman na bilyon-bilyong pisong pondo sa 2025 budget ni SP Chis Escudero. Diba? Scandalous, no, at excessive, mga kababayan, yung ginawang insertion neto nga si SP Chis Escudero, no, sa budget po. Nako po, eto mga kababayan. Saan kaya dinala yung budget na yan, mga kababayan, no? Anya, tip of the iceberg lang daw ito dahil malay natin baka may mas malalaki pang nakapaloob sa national budget. Nako, ang tip of the iceberg lang daw, mga kababayan. Kumbaga, parang ano pa lang yan, no? Tuktok pa lang yan, no? Kaya nananawagan yung ibang mga senador na dapat maimbestigahan po yan. No, dahil bilyon-bilyon po, no, yung budget na yan, 142.7 billion, mga kababayan. No, at sinasabi nga ni Tito Sen na posibleng maliit na parte pa lang yan, no, o bahagi, no, ng isiningit na budget, mga kababayan, ni SP Chis Escudero. Diba naman yan? Grabe, no? Una na ring inilahad ng kapwa-senador na si Erwin Tulfo na ipinahold ni PBBM ang ilang flood control projects dahil sa questionable budget nito. Si PBBM na mismo nag-hold, mga kababayan. No, nakita ni PBBM na mukhang may anomalya doon sa mga flood control projects na yan na hindi naman napakinabangan. No? Tapos sisisihin ninyo si PBBM.
Di ba? Isisisihin ninyo yung flood control project, si PBBM ang may problema. Samantalang ito pala. No, ito pala mga senador, no, ang merong malalaking flood control projects na umaabot ng bilyones, mga babayan, no, ang hindi nagagawa. Nako. Dapat talaga maimbestigahan po yan, mga babayan. Dahil kawawa naman, no, yung Pangulo natin, no, na siyang sinisisi dito sa problema ng malawakang pagbaha, mga babayan. Pero kung titignan pala natin ang malaliman, no, hindi pala yung Pangulo natin. Dahil nandito, makikita natin, 142.7 billion. No, flood control projects pa lang ni Chis Escudero. Nasa higit 142.7 billion pesos ang isiningit umano ni Escudero. 142 billion 717 million 586,000. No, ang isiningit ni Chis Escudero. Ayon sa dokumentong nakalap ng Bilyonaryo News Channel, agad nilinaw ng Department of Budget and Management na wala silang kinalaman sa issue. Sila lang daw ang nakatoka sa drafting ng pondo at Kongreso ang may kapangyarihang i-amend ito. Pero paano nga ba malalaman kung totoo ang budget insertions? Ngayong malapit na ang budget season, sabi ni Senador Risa Hontiveros, pwedeng magamit ang mga audit report ng COA. At bilang lawmakers, dapat nilang alamin kung totoo nga ba ang ilang programs na nakasaad sa budget. Tugma ba yan sa mga pangailangan ng lugar at ramdam ba ang epekto nito? Yun na nga, mga kababayan, di ba? May mga nakikita tayong mga proyekto na kung saan, no, sinasabi nilang flood control projects, no? Pero ang totoo niyan, mga kababayan, ang laki-laki ng pondo, pero ang gagawin, no, mga pagtatagpi lang sa mga kalsada. Tapos, flood control projects, no, ang ginawa, bilyones, no, o milyones ang pondo, pero nilinis lang yung mga estero. Grabe, mga babayan, no, kaya pala ganun na lang, no, yung pagbaha, no, sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. No, tapos ganyan makikita, malalaman natin, no, na bilyones pala yung pondo para sa mga flood control projects. Kaya dapat palitan na, no, itong si Senate President Chis Escudero, mga babayan, palitan ng bagong Senate President. Dapat ilagay diyan si Tito Sen na. Maging si acting Davao City Mayor Baste Duterte, pinuna ang DPWH sa poorly implemented flood control projects nito. It's clearly, happening. Yung mga bahag na yan, the local government can only allocate what we have. Delayed din daw ang iba pang proyekto sa Davao, gaya ng waste to energy project, at tila may motibo raw ito. Hindi nila inaayos yung trabaho nila. And it will only get worse. And maybe because kalaban kami ng administrasyon, they what, nasingit na naman yan, mga kababayan, no? Isa rin to May mga budget dito sa flood control Pero binabaha rin yung Davao, mga kababayan, di ba? Tinatanong nga din siya, nasa na yung budget para sa flood control? Things to get worse. At least 250 billion sa infrastructure insertions ang na-flag sa 2025 budget. Na karamihan ay nasa ilalim ng DPWH. Sa ngayon, wala pa ring official statement si Escudero para sa agenda. Yan, no? Di ba, mga kababayan? Grabe, Ganon kalaki, no? Yung sinasabi, no, na insertion, no? Kaya naman na maaari o posibleng masibak itong si Chis Escudero, no, hindi siya manalo, no, sa pagiging Senate President, no, dahil nga po merong mga ganyang usapin at issue, mga babayan. Diba? Dapat imbestigahan po yan kasi hindi naman ho biro Diba? Yung budget na yan, yung pondo na yan, bilyones po yan, mga babayan. No, na hindi napapakinabangan ng ating mga kababayan. No, na dapat yung flood control projects na yan,
no, magaganda na sana yung nagawa. Di ba mga kababayan? Tapos makikita natin, baha-baha pa rin. Ito pa isang balita, panoorin din natin to. Nasa hot seat ngayon si SP Cheese Escudero dahil sa kanyang insertions umano sa 2025 budget. Saan nga ba nilaan ang mga siningit na pondo? Yan ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Alamin natin kung saan nilaan yung mga isiningit na pondo, mga kababayan. Tila na elbow ang education at health departments sa insertions sa 2025 national budget. Yan ang isa sa red flags na lumabas sa isang dokumentong nakalap ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa di umano'y 142 billion peso budget insertions ni Senate President Cheese Escudero. Nakasaad kasi sa dokumentong mas marami pa ang multi-purpose buildings kesa mga school building. Di ba? Nawala yung mga school buildings na dapat mas priority natin. 'Di ba? Kaysa dun sa mga multi-purpose building. Alam niyo mga babayan, marami tayong nakikita ng mga eskwelahan na talaga na mga napakadelikado, para sa mga estudyante. May mga eskwelahan tayong nakikita, sa mga liblib na lugar kasi may mga napupuntahan tayong ganyan yung mga liblib na lugar. Mga babayan, tapos sira-sira na yung mga eskwelahan nila, yung iba nga halos mahuhulog na sa bangin, 'di ba? Pero hindi nila pinagtutuunan ng pansin. Kawawa naman, kung may mga estudyante na nandoon at biglang gumuho yung mga eskwelahan nila, napakadelikado po niyan, mga babayan, 'di ba? Wala rin halos additional funding sa sektor sa kabila ng urgent need na mas maayos na educational facility sa Pinas. Katunayan, ang sektor ng infrastruktura ang may pinakamalaking biyaya sa pondo base sa dokumento. Si Escudero ang di umano'y finance chair sa Bicameral Conference Committee at nag-insert ng mga proyektong ito sa final version ng national budget. Inaasahang mananatili siya sa kanyang liderato sa 20th Congress dahil yan sa Senate resolution na sign of support ng majority sa Senado. Sa dokumento, Bulacan ang tumanggap. Pero susuportahan pa rin ba yan pagka ganyan? Puro may insertion sa budget? Di ba? Baka sabihin nila, pamumuliti ka na naman yan. Ng pinakamalaking pondo na 12.08 billion at may breakdown pa ng halos 3 bilyon sa flood control. Di ba? Halos 3 bilyon flood control tapos Bulacan lubog din sa baha. 3 billion naman para sa mga kalsada, 3.6 billion sa buildings, habang lagpas 2 bilyon sa street lights. Grabe na may street Second lights honor yan. naman ang Sorsogon na baluarte ni Escudero na tumanggap umano ng 9.13 billion, habang tumanggap din ang Davao ng lagpas 7 billion. Hindi nakasaad sa kung syudad ba ito ng Davao o buong rehiyon. Karamihan sa line items, whole numbers ang nakasaad na pondo, hindi gaya ng exact costings sa ilang engineering plans. Halimbawa dyan ang road projects na nakasplit sa segments package A to E para tila makaiwas sa audit. Maging ang solar street lighting projects, equally funded ng 100 million pesos kada. Grabe, equally funded yung iba't ibang project tapos pare-pareho ng pondo. Pare-pareho ba yung ginawa dyan? Pare-pareho ba yung haba ng kalsada na yan, mga babayan? Para masabi na pare-pareho yung pondo. Highway, kahit magkakaiba sila ng sukat. Bukod sa diba, magkakaiba daw ng sukat pero 100 million pa rin yung pondo. Diba, doon palang mahuhuli yun kulangan sa engineering details, lumitaw din ang lagpas 3 bilyong budget insertion ni Escudero on behalf of Senator Bongo. Doon talamak ang health centers, pero ang pinakamalaking allocation napunta sa provision ng motor vehicles na lagpas 1.8 billion. Grabe sino gumamit ng motor vehicles na yun? 1.8 billion, mga babayan. Matagal nang nagbabala ang ilang budget watchdogs tungkol sa insertion sa pondo. Katunayan, sa termino ni dating Senate President Franklin Drilon, pinatanggal niya ang nagmistulang pork barrel funds sa national budget dahil sa corruption issues at kakulangan nito sa transparency. But now, it's back at halos lahat ay nasa porma ng infrastructure projects. Ngayon,
Ito ang bagyo season kung saan araw ang bibilangin para humupa ang baha sa iba't ibang sulok ng bansa. Mapapaisip ka na lang, where did our taxes go? Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Escudero tungkol dito. Okay, so yan mga babayan, no? Grabe. No, mananatili pa ba itong si SP Chis Escudero pagka ganyan yung yung budget, mga babayan, no, na hindi maipaliwanag. No, so wala pang sagot si Chis Escudero diyan, mga babayan, at yan ang ating aabangan, no. So yan muna ang ating update sa ngayon, mga babayan. Pero syempre, bago ang lahat, maraming salamat muna sa mga taga-suporta po natin. Okay, so kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.